Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napakainit na balita. Good morning sa inyong lahat mga solid kapengyo ko. Maraming salamat nga pala sa suporta nyo dun sa mga nakaraan natin uploads, mga video natin. Thank you so much po mga solid kapengyo. At dun sa mga nagtatanong sa akin, sa mga nag-comment ba't wala akong upload kahapon, medyo na busy ang kapengyo nyo. At talagang marami tayong ginawa kahapon mga kapengyo. Marami tayong inasikaso dito sa Taiwan. Pero ganun pa man mga kapengyo, balik tayo dito kay Isko Moreno about nga sa pagtakbo niya ngayong 2025 na election, no? Sa palagay nyo ba mga kapengyo mananalo pa ulit etong si Isko Moreno? Maraming nagsasabi na hindi na raw mananalo si Isko. Maraming iba sinasabi nila wag na raw tumakbo si Isko dahil daw niloko lang daw niya yung mga taga-subaybay niya. I don't think na niloko ni Isko Moreno yung mga naniniwala sa kanya. Kasi una sa lahat, napakaganda na nagawa niya sa Maynila nung panahon na term niya mga kapengyo. Nasira lang naman siya nung tumakbo siya ng pagka-presidente dahil alam naman natin mga kapengyo napakadami niya kasing kalaban sa politiko. At alam naman natin mga kapengyo, no, pagdating sa politics talaga, sisilipan ka talaga ng butas hanggang sa magiba ka. Yan po talaga yung real talk dito, no? Ngayon mga kapengyo, para matuldukan na yung mga haka-haka natin, no, kung tatakbo ba talaga si Isko Moreno o hindi na, panoorin natin itong bago niyang upload na kung saan hindi ko alam kung na-interview pa siya rito, pero malamang sa malamang na-interview nga siya at sinasagot dito ni Isko na talagang kung gugustuhin nga ng mga tao talaga, no, na yung mga sumusuporta sa kanila, gaya ko na isa na ako na sumusuporta kay Isko talaga mga kapengyo, kasi nakita ko yung ano niya, no, yung concern niya para sa mga taong bayan. Nakita ko kung gaano siya kasincere para maging isang mayor ulit, no, para makabalik ulit dito sa magka-mayor ng Maynila. Para sa akin mga kapengyo, Isko Moreno, no, number 1 para mabigyan ulit ng leksyon yung mga pasaway dito sa Maynila. Sa totoo lang, napakarami ng naging pasaway ulit ngayon dito sa Maynila nung panahon na nawala si Isko. At tara mga kapengyo, panoorin nga natin yung naging komento dito ni Isko Moreno. Darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila, pinakikinggan ko yung damdamin nila. At balang araw, magdidesisyon din tayo. So yeah mga kapengyo, opisyal na sagot dito ni Mayor Isko na talagang balang araw dadating din yung oras na magdidesisyon na siya, no, kung tatakbo siya o hindi. Kaya doon sa mga kupal, no, na kumukontra kay Isko Moreno na sinasabi nga nila na wag na araw tumakbo kesyo manloloko ganyan, wag na kayong wag kayong masyadong advance. Yung tao hindi pa nga nakakapagdesisyon kung tatakbo o hindi. Advance na kayo masyado. Masyado kayo natatakot sa pagtakbo ni Isko. Real talk. Huwag kayo masyadong advance. Dadating yung panahon, no, natatakbo ulit etong si Isko Moreno at magigiba yung mga dapat magiba. Real talk yan. Pero ni minsan, sa totoo, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan ng lungsod ng Maynila. Yun, putang ina. Very well said, Isko Moreno, no? Yung, kumbaga, hindi nga naman niya pwedeng hindi pagbigyan, no? Yung pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, no? Lalong-lalo na yung pagtitiwala ng mga taga-Maynila sa kanya. Lalo na sa taga-kalugar niya, yung mga taga-Tondo, no? Sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor o politiko o mayor o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yun at lilingunin ko yun habang buhay. Oo nga naman mga kapengyo, doon pa lang blessed na, no, etong si Mayor Isko. Kasi unang-una sa lahat, wala nga naman talaga siyang kapit, ni wala siyang mga kapatid o naging tatay na nasa politiko na. Kung hindi, sarili niyang pagsisikap, no? Yan yung sinasabi ko. Wag naman natin tingnan palagi yung isang pagkakamali ng tao. Lahat ng tao hindi naman perpekto. Lahat ng tao nagkakamali. Kaya kung nagkamali man si Isko sa pagtakbo niya na pagka-presidente noon,
bakit hindi natin pagbigyan, no, ng second chance? Kung talagang magiging ganun pa siya sa kanyang bayan, sa kanyang lugar, alam na natin, di ba? Huwag na natin iboto ulit. Pero yung ganito na nakikita naman natin na sincere siya, no, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang puso, alam niya yan kung lolokohin pa ba niya yung mga kapwa niya, no? So, 'di ba, may nagawa rin naman na maganda yung tao eh. Huwag natin laging tignan yung puro mali. Mano pa kung sila sa tingin nila sila ay napabayaan. Pakiramdam nila hindi sila kinalinga. Oo. Sabi ko nga si Paco, mahirap maging mahirap. Tama. Kaya ang sandalan ng tao, pamahalaan. Yun tingin ko, kailangan kong din yun. Kailangan kong dinggin yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kapengyo, di ba? Ito yung sinasabi na nga ni Isko dito, no? Talagang yun yung kailangan niya magawa ngayon. Yun yung mission niya ngayon, mga kapengyo. Yun yung kailangan bumawi talaga siya, no? Sa pagkadapa niya nung una, no? So kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapengyo, na bakit hindi natin bigyan ng second chance yung tao, no? Yung taong alam natin na mayroong pagbabago sa Maynila. Hindi yung puta, tignan nyo ngayon kung ano nangyayari sa lugar natin, di ba? Kumbaga kahit pa sabihin natin Manila lang yan, at least kahit pa paano, mababawas-bawasan yung mga kupal na snatcher dyan, no? Tapos yung mga pasaway na kung saan-saan pumaparking, yung mga kupal na talagang akala mo siga ng kalsada, no? Tingnan natin, diba? Wala namang mawawala eh. Pagka tumakbo, nanalo ulit itong si Isko, naging mayor siya, antayin natin yung termino niya, tignan natin kung maganda ba yung pamamalakad niya sa Maynila ngayon. Pero pagka nakita natin na parang tagilid ulit o yung gumawa ulit siya ng hindi maganda, doon na tayo talaga magpasya, diba? Kaya nga may termino yan eh, mga kapengyo eh, diba? Pagdating ng panahon. Because lahat ng katatayuan ko ngayon ay kaloob nila. Bagay lang naman siguro suklian ko yung mamamayan ng lungsod ng Maynila. Tama. So yan, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa napakainit na mensahe ni Isko Moreno para sa mga taong naniniwala sa kanya at doon naman sa mga taong walang paniniwala kay Isko at hindi na siya binibigyan ng second chance. Manigas na lang kayo dyan. Kumbaga wala na tayong magagawa kasi alam naman natin yung iba talaga dyan, inggit na lang yung umiral. No, kumbaga wala nang puso, wala nang second chance para sa kanila. Kumbaga, diyan na sila masaya sa paninira ng mga tao. Pero ako, mga kapenyo, naniniwala ako na pag nanalo ulit itong si Isko Moreno ng 2025, talaga nakikita ko ang pagbabago ng Maynila. So ayan, mga kapenyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo dyan at lahat-lahat po yan mabasa ko. At doon sa mga gusto pang mag-request na ipa-reaction video sa akin, comment nyo na rin dyan sa baba, mga kapenyo, para at least mailatag na natin dito sa mga reaction video natin. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita-kita tayo sa susunod kong reaction videos.